tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. So bago ako mag-proceed sa aking pagtuturo, magsusurvey muna ako. At ang hiling ko sa bawat isa, tayo lahat ay Christian, no? Tayo ay maging honest, no? Una kong survey, sino dito yung in a relationship? Naku, takot sa mga pastor, mga in a relationship. Okay, sige, baba. Sino dito? Sino dito yung meron kang crush? Mga pastor, pakitignan na. Nakikita ba sila? Pakipicturean yung mga yan. Yan. Ulit, sino yung in a relationship? Ayaw umamin. Okay. Ayan. At survey ulit, sino dito yung, meron ba ditong 12 years old? 12? 13? Babaeng 12? 13? 14? 15? 16? 17? 18? Yan, 19? At mga matatanda. Yan, mga matatanda. Sino? Yan. Okay. Yan. So, yung ating pong pag-aaralan, ang title po, pakibasa nga natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Yan. Ano daw po yung 8 uri ng kababaihan na dapat yung isang Christian man ay hindi niya pakasalan? Ngayon, pastor, bakit paano yan? May mga babae. Ngayon sa mga kababaihan dito, 'di ba? Kung ano yung mga nabanggit dito, as much as possible, i-avoid natin na maging ganon tayo. Or ito rin naman, vice versa rin, pwede rin naman, kung ano yung mga mababanggit dito na traits, 'di ba? Iwasan natin yung mga ganong kinds ng mga lalaki. So, alam nyo, ito pong ginagawa natin every February, mga love conference, pagtuturo sa pag-ibig, ito po ay napakahalaga. Napakahalaga nito. Parang dati, ako kasi medyo 12 years na ako sa church . So medyo matagal na, nakailang love conference na ako. And alam nyo, ako personally, di ba, meron rin ako mga pagkukulang, di ba, meron rin ako mga naging pagkakamali, pero nakita ko nga kung gaano kahalaga na itinuturo sa mga kabataan itong mga bagay na to. Sabi nga, meron kaming isang leader, si Pastora Beck, sabi niya sa amin, ang discipline kasi sa amin dati, halimbawa, kung ikaw ay tutugtog ng mga 1 oras, kailangan mag-pray ka mga 1 oras din. Kung ikaw ay magtuturo mga 2 hours, dapat tumbasan mo yon ng prayer na ganun din. Paano daw sa pag-aasawa? Diba? Gaano ba katagal yung pag-aasawa? Yan po ay lifetime. Diba? Hindi forever kasi sa langit, wala na pong mag-asawa. Yan. Yun po yung reality. Sa Bible, sabi po ng Panginoong Hesus, sa langit, they neither marry. Hindi na sila nagpapakasal. Wala nang mag-asawa sa langit. Pero yung marriage po, yan ay lifetime. So dapat gaano katagal pinagpe-pray yan, dapat lifetime mo ring ipinapanalangin. Okay, so tingnan natin muna yung ating verse. Yan. Ay, meron pala nito. Yan. Paano po to? Yan. Sabi sa Proverbs 18:22, pakibasa, sabay-sabaw. 1, 2, 3, go. Ulit. 1, 2, 3, go. Yan. Sabi daw, yung isang nakahanap ng asawa finds what is good and receive favor from the Lord. Alam nyo ba na isa sa mga pinakamahalagang desisyon na gagawin nyo sa buhay nyo ay yung pagpili ng mapapangasawa. Number 1, ang pinakamahalaga, yung magdesisyon ka na sumunod sa Panginoon. Yung salvation mo. Lahat naman tayo nag-decide na nun no? Yung next na pinakamabigat na desisyon na gagawin nyo ay yung pagpili ng asawa. And ang prayer natin, di ba, 10 years from now, 20 years from now, wala sana dito yung nagsisi, di ba? Kasi nagkamali ka sa desisyon. Wala sana dito yung nagkamali ng mapapangasawa. Wala sana dito yung napunta sa toxic at wrong relationship. Much worse yung abusive na relationship. Ang gusto sana nating relationship, ang sentro sino? Yan, yung Panginoon, di ba? Ang sentro ng tahanan ay yung Diyos. Ano pang sabi dyan?
Yan, next verse pa natin, sabi, fathers can give their son an inheritance of houses and wealth, but only the Lord can give an understanding wife. Sino nagbigay kay Adan, kay Eva? Di ba? Sino nagbigay, ano yun? Sino nagbigay kay Adan ni Eva? Diba? Yung Diyos, di ba? Ang nagbigay kay Adan para mapangasawa niya si Eva, yung Diyos. Meron bang ginawa doon si Adan? Diba? Pinatulog nga siya eh. Diba? Pinatulog siya. Pero sabi nga doon, diba, si Adan, pinagtrabaho muna siya eh. Pinangalanan niya lahat. Diba? Imagine niyo yung kung gaano kahirap na trabaho yon. Pangalanan mo lahat. Ay ikaw, zebra, kabayo, di ba? Kung ako siguro, di ba? Ay, burloloy, di ba? Kung ano-anong ipapangalan ko doon. Pero si Adam, pinangalanan niya lahat. Tapos, nakita ng Diyos, kailangan niya ng makakasama. Pinatulog siya, mula sa kanyang tadyang, kumuha, at ibinigay si Eva sa kanya. Kaya anong sabi ni Adan? Anong confession ni Adan kay Eva? Meron ba nakakaalam? You are, nako, di pa kayo pwede mag-boyfriend. Kailangan nyo Sunday school. You are the flesh of my flesh and bone of my bones. Diba? Dapat alam nyo yan. Diba? Sino nga yung may mga crush? Ha? Sino yung mga crush? Dapat alam natin yan. You are the flesh of my flesh, the bone of my bones. So, tingnan natin, number 1. Umpisaan na agad natin, number 1. Sino daw yung dapat hindi pakasalan? Sino dapat yung hindi natin piliin sa mga kalalakihan? Diba? At sa mga kababaihan din, diba? Medyo na-topic na rin to kanina. Sino dapat yung hindi piliin? Pakibasa nga. Unbeliever. Yung wala pang pananampalataya sa Diyos. O yung iba yung pananampalataya sa iyo. Pastor, pwede ko naman siyang gawing Christian. Diba? Yan nga yung sinasabi kanina ni Ate Rachel, disciple chicks, di ba? Ay, i-convert ko naman siya bilang Christian. Pwede naman yon. Pwedeng mangyari yon. Ang question, di ba, pag pumasok ka na sa relationship, paano pag hindi siya naging Christian? Di ba? Lalo na kapag marriage na. Di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang basta dating, kundi marriage. Pag magpapakasal ka, napakahirap. Di ba? Kapag hindi mananampalataya. Bakit? Halimbawa, nagpakasal ka, Christian ka, lalaki. Tapos yung pinakasalan mo, halimbawa, hindi natin sila sa sinisiraan, pero halimbawa, part ng church nila, Kibuloy. Diba? Ikaw, you believe na sino yung Son of God? Si Jesus. Siya naniniwala siya sino yung appointed Son of God. Kibuloy. Ang hirap. Paano yan? Diba? O halimbawa kapag ibang religion, diba? O, halimbawa tayo, di ba, bilang mga Christian, hindi tayo naniniwala sa baptism ng bata. Hindi tayo nagbibinyag ng bata. Di ba? Kailangan yung meron na silang conscience na intindihan na nila kung para saan yun. Paano kapag ka nagpakasal ka, tapos hindi siya kagaya ng belief mo? Di ba? O, paano na? Di ba? Mahirap kapag unbeliever. Kaya sabi sa Corinthians, although itong verse po na to, hindi yan specifically pang marriage lang. Yung konteksto niyan, pag binasa nyo, hindi lang yan tungkol sa marriage. Sa lahat yan ng bagay. Sa friends, sa mga kahit na ano pa mang bagay, prinsipyo, hindi ka dapat nakikiayon sa mundo. Sige, pakibasa nga natin, sabay-sabay. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Yan, anong sabi dyan? For what partnership have righteousness and lawlessness? Of course, di ba, kapag yan ay unbeliever, anong basihan yan sa buhay? Anong prinsipyo? Baka sarili lang, di ba? Baka nakapattern yung buhay sa mga influencers, di ba? Pero kapag Christian, ano nang pattern ng buhay? Yung Biblia, yung Diyos, di ba? Kaya, alimbawa, parang personal testimony, sa amin, medyo hindi ako nahirapan, di ba, adjustment sa marriage. Bakit? Kasi parehas kaming mananampalataya eh. Parehas kami halos, sabay kami naglingkod sa Panginoon. Kaya, hindi mahirap na yung adjustment, di ba? Kasi, di ba, yung iba, minsan, naniniwala sa mga malas-malas, swerte-swerte. O, ang hirap.
Paano yan? Di ba? Halimbawa, pagkasal di ba? Ang daming ano niyan. Ang daming malas, ang daming bawal. Naalala ko kasi kinasal po kami sa Tagaytay papunta doon, nagmotor pa ako. Di ba? Yung mga kamag-anak ng nanay ko, pinagalitan yung nanay ko kasi bakit mo pinagmotor? Malas yan. Di ba? Anong sagot ko sa nanay ko? Ay ma, walang malas sa akin. Di ba? Bless po tayo, iingatan tayo ng Panginoon. So, ang hirap kapag ka hindi mananampalataya kasi ano yung guiding principle ng buhay? Baka hindi Bible dapat Bible yung ating sandigan. Ano pa sabi dyan? Yan, a wife is bound to her husband as long as he lives. But if her husband dies, she is free to be married to whom she wishes only in the Lord. Anong sinasabi po dyan, Pastor? Kapag merong isang babae, kapag namatay yung kanyang asawa, siya ay malaya na magpakasal ulit. Pero ano yung kondisyon? Ito yung pinaka-highlight, kung siya ay nasa Panginoon. Kailangan Christian. Diba? So, wag ka humanap ng cute lang, wag ka humanap, diba, ng, diba, yung nag-i-slow mo lang. Kailangan kilala niya yung Panginoon. Bago ka pumasok sa relationship, diba, i-make sure mong kilala niya yung Panginoon. I-make sure mong mas mahal niya si Jesus kaysa sa'yo. Anong sabi dyan? May mga practical akong sinulat dyan. Sabi, hindi sapat na mabait. Pastor, mabait naman. Di ka sure, di ba? Di ka sure. Kapag marriage na, kapag ka magkasama na kayo sa bahay, di ka sure kung mabait ba talaga. Pastor, di nga makabasag plato di ba? Makabasag cabinet lang, di ba? Makabasag rep lang. Sabi dyan, o church goer lang. Pastor, medyo nag-church naman siya. Hindi, di ba? Hindi dapat church goer lang. Kailangan true disciple ng Panginoon, di ba? Pastor, paano kung siya talaga yung mahal ko Di ipag-pray mo muna, di ba, na makilala niya yung Panginoon. Again, kung hindi siya susunod sa Panginoon, ibig sabihin, number 1, hindi siya yung para sa'yo, di ba? Kung hindi siya mananampalataya ng Panginoon, ibig sabihin, hindi siya yung para sa'yo. Kasi, again, maraming conflict yan. Sabi, dapat born again at committed kay Jesus. Actually, kung ako ngayon tatanungin nyo, hindi lang yung basta Christian hindi lang yung basta part ng church, kundi yung malalim na Kristiyano, di ba? Malalim na Kristiyano. Bakit? Kasi nga, yung marriage in general, whether Kristiyano o hindi, mahirap po yan. Mahirap yan. Anong sabi sa kasabihan ng Tagalog? Ang pag-aasawa ay hindi parang kaning mainit, di ba? Na kapag napaso, ay iluluwa. Hindi po biro yung marriage. Mabigat yan. Kasi kasalanan kasi yan ng mga K-drama no? Parang tingnan nyo kasi, di ba, sa mga love story, anong ending? Di ba? Ang ending, pag kinasal na sila, happy ending, the end. Tanongin nyo lahat ng nag-asawa, di ba? Hindi pa happy ending agad. Hindi yun yung pinaka-end. Hindi yun yung end goal. Pag kinasal ka, sabi nga, wedding is one day lang yan. Pero yung marriage, yan ay lifetime. Di ba? Huwag nyo lang parang ngarapin. Yung wedding lang, ang pangarapin nyo, yung godly marriage. So, wag lang yung basta, church-goer, medyo nag-church naman. Pagka nagpo-post ng selfie, pastor, may verse naman, di ba? Tapos ang verse, this is the day that the Lord has made. Anong connect sa mukha mo? Diba? Medyo nagpo-post naman yung bio niya, di ba? Verse naman, pastor, sa Facebook. Kailangan yung marunong maalam sa salita ng Diyos, di ba? Kailangan alam niya yung salita ng Panginoon. Alam niyo po, dati kami nung wife ko, kami ay nagkasama sa Sunday school Dati parang ako lagi yung top 1, di ba? Ako mas magaling ako di ba? Ako lagi yung top 1, basta siya minsan 3-2, pero ibig sabihin yung nag-e-excel pagdating rin sa salita ng Diyos at sa ministry. O ulit, huwag kayong humanap ng basta, di ba, Christian, di ba? Basta godly, di ba? Basta yung may verse lang doon sa Facebook. Ang hanapin nyo yung marunong sa salita ng Panginoon. Yung kilala talaga yung Panginoon. Ano pa sabi? Pangalawa, kung magkaiba ang faith, magkaiba ang values at life direction. Medyo nabanggit na to ni Ate Rachel kanina, di ba?
Sabi niya, ang hirap kapag halimbawa siya, naniniwala siya sa abortion. Ikaw Christian ka eh. Hindi ka naniniwala doon. O naniniwala siya sa mga gantong bagay. Bilang Kristiyano, alam mong mga mali yung bagay na yon. Number one, di ba, lalo na kapag ka-unbeliever, iba yung prinsipyo pagdating sa relationship. O mga kabataan, tayo bilang Christian we believe na yung sexual activities, yan ay ginagawa lang sa marriage. Okay? Hindi yan ginagawa before marriage. Merong specifically kasalanan tawag dyan, fornication, di ba? Yan po ay immorality, adultery sa harapan ng Panginoon. Pastor, bakit ba mabigat yan? Bakit masamang gawin yan? Na-explain na kanina, alam nyo kasi, sa time kasi natin ngayon, tinitake yan na physical activity. Pero na-explain kanina, kung nakinig kayo, merong spiritual battle na involved dyan. Emotionally involved yan. Merong involvement yan. Meron akong binasa nung nakaraan na book, survey, tungkol dyan sa mga bagay na yan. Tungkol sa premarital sex. Alam nyo, sa utak ng lalaki, medyo wala yan eh. Diba? Parang yung iba nga, tinitake yan as trophy eh. Diba? Parang yung sa time natin ngayon, pinagyayabang yung body count. Diba? Ilan na nakascore. Diba? Pero alam nyo, hindi dapat yung pinagmamayabang. Diba? Kung meron ka mang dapat ipagmalaki, yung kinasal ka, pure ka. Humarap ka sa Panginoon, diba? Humarap kayong dalawa, diba? Pure sa harapan ng Panginoon. Meron ako nabasa, yung sa lalaki, diba? Parang trophy yung dating sa kanya niyan. Pero alam nyo ba, lalo na yung mga kababaihan, makinig kayo, diba? Yan po ay emotionally, meron niyang epekto sa'yo, di ba? After na ma-give up mo yan, meron niyang epekto emotionally. Meron kasi yung attachment. Ang plano kasi ng Diyos, once na naging married kayo, di ba, anong sabi sa Bible? The two will become one. Di ba? Magiging iisa kayo. Paano pag hindi kayo, di ba, hindi kayo nagkatuluyan, nag-involve kayo doon, sexual activities, tapos hindi kayo nagkatuluyan. Di ba? Parang sa babae, merong parang nahati. Di ba? Parang merong napunit. Di ba? Spiritually, emotionally, sa kanya. Kaya tingnan nyo, di ba? Maraming mga babae, pag na-involved na sa ganyan, di ba? Afterwards, parang nagde-decline yung kanilang morality. Bakit? Di ba? Or minsan, di ba, parang mas hurt yung babae. Bakit? Kasi nga, merong emotionally, spiritual battle na involved. Di ba? Magkaiba yung faith, magkaiba yung values at direction ng buhay, 'di ba? Baka siya gusto niya lang yumaman, 'di ba? Ikaw tinawag ka ng Panginoon. O paano 'yon, 'di ba? Baka siya ang lagi niyang i-prioritize, 'di ba? Yung sarili niya. Kayo, 'di ba? Puro gala. Kung ikaw ay minister ng Panginoon, naglilingkod sa Diyos, o paano 'yon, 'di ba? Kaya huwag tayong pumili ng unbeliever. Pangatlo, sabi diyan, mahirap mag-build ng pamilya kung hindi pareho ang spiritual foundation. Pagdating sa mga prinsipyo sa anak, diba? Ang hirap, 'di ba, kapag hindi kayo parehas. Diba? Ang hirap, alam nyo, in general, mahirap magpalaki ng anak, 'di ba? Mahirap mag-build ng character ng bata. Pero syempre, pag Christian ka, meron kang guide eh. Nandyan yung Bible para maging guide mo kung paano mo siya dapat palakihin. Ngayon, kung yung isa, iba yung pananaw, 'di ba? Iba yung gamit niya, diba? Mahirap talaga yung setup, di ba? At sabi diyan, love cannot replace spiritual unity. Ito minsan yung pagkakamali ng marami, pastor, mahal naman namin yung isa't isa, di ba? Pwedeng mahal niyo yung isa't isa, pero wrong form of love. Wrong relationship, di ba? Ano yung gusto ng Diyos? Ang gusto ng Diyos is spiritual unity. Diba? Kaya nga yung marriage, anong ginagawa doon? Kayo ay pinag-iisa. Hindi na kayo dalawa, kundi kayo ay iisa na sa Panginoon. At yun po yung plano ng Diyos, hindi lang basta love, kundi spiritual unity. And before we proceed pa nga, kung again, diba yung mga nagtaas dito, kayo ay in a relationship na. Ang question ko sa inyo, kailan mo planong pakasalan siya? Diba? Diba? Pastor, nag-aaral pa ako eh. Kung nag-aaral ka pa, ang payo ko sa'yo, di ba, bilang mas nakakatanda sa'yo, huwag ka muna pumasok sa relationship. Di ba? Kasi bakit? Kung papasok ka sa relationship, kailangan may malinaw kang plano kung kailan mo siya papakasalan. Di ba? And kaya sabi nga sa time natin ngayon,
yung mga kabataan daw, tinatago na lang yung relationship sa mga pastor Diba? Bakit? Kasi nga, kung hindi pagbabawalan, di ba, i-require na magpakasal. Pero alam nyo, bilang leader ng church, bilang Kristiyano in general, napakarami ko nang nakita. Sayang yung potensyal. Bakit? Kasi sobrang on fire sa Panginoon na-involved sa relationship. Alam nyo, later on, nawala sa Panginoon. Napakarami kong mga personal na mga kaibigan, di ba, nawala sa Panginoon dahil na-involve sa relationship. Hindi ko po sinasabing masama yan, pinag-iingat lang tayo, di ba? Meron rin ako mga personal nakakilala, di ba? Ang ganda sana nung pagsunod sa Panginoon, paglilingkod, kaya lang na-involve sexual sin. Di ba? Nagkaroon ng early pregnancy. Diba? Yung maganda niya sanang paglilingkod, nahinto. Although nandun yung grace ni Lord. Diba? Pwedeng ma-restore pa rin ng Panginoon. Pero nakita ko yung hirap kapag hindi ka talaga sumunod sa Panginoon. Pag hindi ka sumunod, diba, dun sa calling ng Panginoon sa buhay mo at kung ano yung tamang step sa mga bagay na yan, may hirapan talaga tayo. So, wag lang tayo maghanap ng love. Ang hanapin nyo, spiritual unity. Diba? Spiritual unity. Iisa kayo ng Diyos, iisa ng pananampalataya, iisa ng goal sa buhay. Kasi alam nyo po, yung ating partner para sa marriage, hindi lang po yan yung parang magpakilig-kilig sa'yo, di ba? Hindi lang po yan yung para kindatan ka, di ba? Hindi lang yan yung para pagka February 14, magbibigay sa'yo ng flower. Yan po ay mababaw, di ba? Ang goal ng Diyos, yung kayong dalawa ay magkasama sa paglilingkod sa Kanya. Kaya tingnan nyo, kapag ikakasal anong sinasabi? Sinasabi ba doon in some samgyup, di ba? At sa mga ang sinasabi doon, in richer or poorer, sa kasaganahan at sa kahirapan, di ba? Sa sakit, di ba? At sa kagalingan, di ba? In sickness and in health, till death do us part, di ba? Kung hindi ka lang nireplyan, galit ka na. Paano pa yung till death do us part, di ba? Yung hindi ka lang nabigyan ng chocolate noong February 14, galit ka na. Paano pa yung till death do us part, di ba? So, pumili kayo, di ba? Yung spiritual unity, yung nakikita mo na magiging kasama mo sa paglilingkod sa Panginoon. Pumili ka ng someone, di ba, na nakikita mong hanggang pagtanda mo, ba, kaya mong maging kasama. Ba, hanggang sa huling hininga ng buhay mo, ay kasama mo. Okay, next. Sabi dyan, choose someone who will pray with you. Excuse me. Pumili ka ng someone na kayang mong makasama sa pananalangin. Diba? Hindi yung puro kayo date, di ba? Hindi kayo nagpe-pray. Diba? Grabe si Pastor, no? Yan. Pero yun yung katotohanan, pumili ka ng someone na kaya mong makasama sa pagpe-pray. Hindi yung nagpe-pray kayo, yung puro sa sarili nyo lang, ha? Sa worship, makakasama mo. Diba? Na ang focus ay yung Panginoon, diba? Maging maingat rin naman tayo, no? Kasi sa church, pag sa relationship, kung kayo, halimbawa, kung meron ditong mga ka-relationship na kasama mo sa church, kung kayo ay magka-relasyon, diba, as much as possible sa church, kung kaya nyo, wag naman yung lagi kayo yung magkasama, di ba? Hindi yung worship, no? Worship service, magkatabi kayo. Tapos ang kanta yung, I love you, I love you, I love you. Tumingin ka na. Di ba? Dapat focus sa Panginoon. Kasi nangyayari din yan Di ba? Merong magkarelasyon sa church. Part ng music team. Ngayon, nag-away. Nag-away, di ba? Music team, sumisenyas yung song leader, chorus. Dahil nag-aaway Hindi, ayoko, ipibridge ko to. So, nag-aaway. Ang hirap kapag hindi talaga parehas. So, choose someone who will pray with you, not pull you away from God. Hindi yung nilalayo ka sa Panginoon. Kung meron dito mga nasa relasyon, timbangin nyo. Nung pumasok ba ako sa relasyon na to, ako ba ay mas napalapit sa Diyos? Ako ba ay mas napalapit sa Diyos? Kung hindi, baka ipag-pray mo kapatid. Baka hindi pa yan kalooban. And alam nyo, huwag kayong matakot na, pastor, ano na ako 15 na ako 15 ka pa lang, huy! Ha?
Huwag kami matakot. 'Di ba? Kung yan ay kalooban ng Panginoon, 'di ba? Mangyayari at mangyayari yan. 'Di ba? Parang i-give up mo. And eventually, kung kalooban yan ni Lord, babalik at babalik yan. 'Di ba? Kung kalooban ni Lord. Yan, okay? Next. Next. So una, number 1, unbeliever. Pangalawa, na wag nyong pipiliin at yung mga kababaihan, wag tayong maging ganito, yung material girl. 'Di ba? Yung mga babae na masyadong mahilig sa mga material things. Number 1, bilang Kristiyano, di ba, tinawag tayo, do not love the things of the world. Diba? Ano pa sabi sa Bible? The love of money is the root of all evil. Diba? So, wag yung mga material things lang, masyadong nagpapakasasa sa mga material things, wag yun yung piliin mo. Kasi mahirap din. Mahihirapan ka bilang lalaki. At sa mga babae rin, di ba? Wag nating tignan yung pag-ibig sa mga material na bagay lang. Kundi yan ay mas malalim kaysa sa mga physical at material things. Anong sabi dyan? Kung mas mahalaga sa kanya ang brands kaysa sa character, red flag na yan. Di ba? Yung kapag kayo ay lalabas, di ba? At ipipilit niya sa'yo, bili mo ko Starbucks, di ba? Ikaw, kung estudyante ka pa lang, di ba? Saan galing yung pera mo? Galing pa sa magulang mo. Pinag-ipunan mo pa. Hindi ka kumain sa school, di ba? Para lang may pang-date kayo. Diba? Kung mas mahalaga sa kanya, di ba? Yung mga brand, mga bagay na binibigay, red flag po yan. Di ba dati merong naging issue, parang 2024 ata, yung tungkol sa engagement ring. O pag magpapakasal daw, di ba, parang sabi kasi, meron kasi doon yung bumili lang siya, tigo 1,000 lang yung engagement ring. Tapos binigay niya. Tapos parang kinutya siya sa social media, sabi sa kanya, ano ba naman yan? Di ba, ba't 1,000 lang? Diba? Pero kung yun lang yung kaya ng tao sa point ng kanyang buhay, di ba, dapat tanggapin yon. Hindi nasusukat yung pag-ibig ng tao, di ba, dun lang sa material na bagay. Again, kasalanan na naman yan ng mga napapanood natin sa society, di ba? Parang nakikita nyo kasi, di ba, yung mga vlogger, di ba, yung engagement ring, 3 million, di ba? Dollars, di ba? Yung ano pa lang, yung bato pa lang. Yan, hindi pa yung buong singsing. Kaya minsan parang yung mga kabataan sa generation ngayon, ay hindi, dapat ganito ibigay sa akin, dapat ganyan. Hindi po yan sa material things. Alam nyo po, yung singsing, yan ay symbol lang. Simbolo lang yan. Diba? Simbolo lang nung marriage, pero hindi dapat yan yung nagde-define ng ating pag-ibig. So, sa mga kababaihan, wag tayong mag-set ng sobrang taas na standard na alam mo namang, di ba, kung alam mong hindi pa kaya ng buhay niya at alam mong kalabisan, di ba, wag ka masyadong mag-set nung lalo na sa material things Pagdating sa spiritual, itaas mo yung standard mo. Pero dun sa material things, di ba, huwag tayo maging maluho. Di ba? Pero syempre, ipag-pray mo din. Di ba? Huwag ka rin naman papayag na ititira ka lang, di ba? Dun sa, sa kahon lang, di ba? Magpapakasal kayo, tapos sa kahon lang kayo nakatira. Hindi rin naman tama yon. Kasi kung Christian yan, di ba, dapat merong sense sa kanya na siya dapat yung mag-provide. So sa mga kalalakihan, di ba, mas mahalaga, diba, na nakikita yung character sa buhay mo. And next, sabi dyan, marriage is teamwork, hindi financial competition. Diba, hindi dapat siya yung, bago mo ko pa kasalan, dapat ikaw ay sumisweldo ng 7 digits. Diba? Bago mo ko pakasalan, dapat meron kang Lamborghini. Diba? Hindi dapat ganon. Hindi siya financial competition, kailangan siya ay teamwork. And alam nyo nga, ito, sa marriage po, di ba, sa marriage, hindi na yan yung kanya-kanyang pera Although yung iba parang ganun yung setup, pero ang pinakamagandang setup, di ba, yung kayo, di ba, teamwork na. Hindi na yan yung, wala munang gata si baby kasi bibili ako ng sapatos, di ba? Hindi na ganun. Yan ay teamwork. Diba? So, ngayon pa lang, kung kayo ay kabataan pa lang, diba, tingnan nyo na agad yung character ng isang tao. Sa mga kalalakihan, tingnan niya na yung character ng babae.
kung siya ba ay materialistic. Yung mga kababaihan, ganun rin. Kahit meron rin namang mga kalalakihan na materialistic. So tingnan nyo rin, kung masyadong ang focus niya ay material things, yan ay red flag. Diba? At ano pang sabi next, kung ngayon pa lamang may pressure na sa gastos, lalala pa yan after ng marriage. Diba? Yung kapag gusto niya lagi ang pinupuntahan nyo, diba? Yung mga sosyalin, diba? Ang gusto niya lagi, ang natitikman ng bibig niya ay palaging samgyupsal, di ba? At hindi siya pwede sa kwek-kwek, hindi siya pwede sa fishball. Nako, red flag, di ba? So, ngayon pa lang, di ba, dapat i-build nyo na sabi nga ng Bible, ang prinsipyo ng Bible si Paul sabi niya, I have learned to be contented, di ba? Sa meron, sa wala, natuto siyang makontento. So tayo rin bilang mga Kristiyano, tayo rin sa paghahanap ng partner, dapat yung kaya kang samahan kahit sa wala. Kasi alam nyo ba, mapapatunayan kung gaano kalakas yung inyong pagmamahalan o yung inyong samahan, hindi naman dun sa mga panahon na meron kayo. Mapapatunayan yung pag-ibig ng bawat isa sa mga panahon na wala, di ba? Kapag wala na ba kayo, di ba? Kaya nyo pa rin bang mahalin yung isa't isa? Doon po napapatunayan sa panahon ng pagsubok. Kasi madaling magmahal kapag okay lahat. Pero sa panahon ng pagsubok, doon mo mapapatunayan yung pag-ibig ng isang tao. So mag-pray kayo, di ba? Again, no? Ito, mga malalalim na to pero minsan nga tayo, ang standard lang natin, ay basta pogi, pastor, okay na yan, di ba? Basta pastor, maganda, okay na yan, di ba? Okay maniwala, di ba? Yung mga slow-mo, di ba? Yung nagkatamaan lang kayo, slow-mo, di ba? Tapos siya na daw yung dawan, di ba? Yung onting chat pa lang, di ba? Kinindatan ka lang, hindi po ganyan binibuild yung pag-ibig, di ba? Ang mas maganda, i-build nyo muna sa friendship, pagkakaibigan, na walang mali siya. Hindi yung yung kaibigan, di ba? Hindi yung nagte-take advantage agad. Kaibigan na walang mali siya, until, di ba, pinakamaganda nga kapag yung best friend mo, di ba, later on, di ba, siya rin yung magiging makakatuluyan mo. So sabi dyan, contentment is a spiritual issue, hindi lang lifestyle choice, di ba? Yung marunong ka makontento sa buhay, yan ay spiritual issue. Kapag yung tao walang contentment, ang hirap. Ba, ang hirap. Sa mga lalaki dito, sino na ditong naka-experience magtrabaho? Yan, meron na ba? O, wala pa. O, wala pang nakaranas magtrabaho, di ba? Sa mga nakaranas magtrabaho, mahirap, di ba? Mahirap talaga magtrabaho. Lalo na, alimbawa, kapag may anak ka na, mahirap yan. Kaya dapat pumili ka nga nung marunong makontento sa buhay, di ba? Hindi, syempre, nagpro-provide yung Panginoon, pero again, discipline ng bawat isa. Okay, sige, basahin niyo tong last. Yan, 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Yan, yung pag-ibig daw ay lumalago dun lang sa mga simpleng bagay, di ba? Hindi yung uutang ng uutang hanggang sa dahil gustong masupply yung lifestyle. Lalo na sa time natin ngayon, no? Parang tinitingnan ng mga kabataan na yung mga halimbawa, parang hindi sa pag-judge, no? Pero minsan may nakikita ako, parang yung kape, di ba? Parang isang buong araw na atang hawak, di ba? Para lang mapakita, no? Parang kasama na sa pananamit yung Starbucks ko, di ba? Isang buong araw na, di ba? Tunaw-tunaw na yung yelo, no? Pero para lang makita, di ba? Parang yung mga tao, after sila dun sa likes, after sila dun sa kung anong sasabihin ng ibang tao, kailangan yung sapatos ko, may tatak yan, kailangan yung damit ko, ganito, di ba? Hindi po yan yung pattern ng pagiging Christian. So number 2, huwag tayong hahanap ng material girl. Sa mga kababaihan rin naman, huwag tayong masyado mag-demand, di ba? Na yung gusto mo laging every monthsary, puro bulaklak, di ba? Hindi po ganon, di ba? Gusto mo laging, hindi naman masama yun, pero kapag ka monthly na lang, di ba? Di ba, kung 10 taon na kayo, at every monthsary, mag-e-expect ka pa ng bulaklak, ay kapatid, may problema ka na, di ba? Parang kami nga nung asawa ko, 8 years na kami. 8 years, tapos mag-iisang taon na kasal. Diba? Ngayon, hindi sa parang normal na lang,
Pero wala nang mga mansari, 'di ba? Kahit pa naman dati, 'di ba? Parang hindi na siya ganun kahalaga kasi 'di ba, bilang Christian, nandun ka na sa parang gagastosin mo ba 'to para sa gantong bagay lang o pag binigay mo 'to sa Panginoon, baka mas marami pang magawa, 'di ba? Pagka ginamit sa church, etong pera na 'to, baka mas marami pang ma-accomplish. So hindi sa depth kundi sa simplicity. Ang tunay na nagmamahalan, ang tunay na pag-ibig, nandiyan yung Panginoon, 'di ba? Kahit nasan kayo, 'di ba? Okay. Bakit? Kasi nga kasama nyo si Lord. Kahit simpleng pagkain 'yan, ipagpapasalamat mo kasi kasama nyo yung Panginoon. Again, 'di ba? Hindi ko naman sinabi na palaging tuyo na lang yung ulam, pero sa tuyo, 'di ba? Dun sa steak, 'di ba? Dapat laging nandun yung contentment at pagpapasalamat sa Diyos. Okay, next, pangatlo, the diva. Ito na. Yung diva. Sino dito ang diva? Ano yung diva, pastor? Kung palaging siya ang bida. Jollibee, di ba? Bida ang saya. Kung palaging siya, di ba? Ano mga example niyan, pastor? Ay, hindi mo na ako mahal, di ba? Kasi hindi mo na ako sinasabihan ng I miss you. Hindi ka na nagre-reply sa akin. Hindi ka na sa akin. Puro siya, di ba? The diva. Aminin nyo, maraming mga babaeng ganyan, di ba? Makinig lahat. Kung nagagalit ka dahil hindi ka ni-replyan, I think immature ka pa para pumasok sa relationship. Di ba? Yan po yung katotohanan, di ba? Kung nagalit ka lang dahil hindi ka ni-replyan, immature pa. Not unless, di ba, hindi ka ni-replyan 1 taon, di ba? Magalit ka talaga kung 1 taon. Pero yung 30 minutes pa lang, di ba, hindi ka ni-replyan, ay kapatid, spiritually, immature ka pa, di ba? Magkasama lang kayo sa church buong araw, tapos 30 minutes pa lang, ay ba't di ka nagre-reply? Kapatid, spiritually, immature, di ba? Hindi ikaw ang sentro ng mundo, di ba? Sa time natin ngayon, di ba, merong tinatawag main character syndrome. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka main character. Yan, wala po sa ating, hindi tayo yung main character. Again, sisisihin ko ulit, di ba, kasalanan ng mga love story, kasalanan ng mga, hindi naman po masama yung mga ganyang kwento, pero kasalanan yung masyadong niro-romanticize yung mga love story na para bang lahat, 'di ba? Hahamakin ng lahat para lang sa iyo, 'di ba? Papatigilin ng mundo para sa iyo. Hindi po, hindi ikaw yung sentro ng mundo. Especially bilang Kristiyano, anong number 1 na character ng isang Christian? Ba, anong heart ng Christianity? Ang heart po ng Christianity, holiness at saka selflessness, 'di ba? Yung hindi na ikaw, hindi na lang puro ako, kundi ibang tao. So huwag kayong humanap sa mga kalalakihan, huwag kayong pipili ng babae na main character, di ba? Meron pa niyang tinatawag yung princess syndrome. Diba? Princess syndrome. Ibig sabihin yung tingin niya sa sarili niya, palaging merong Prince Charming. Dapat Prince Charming yung darating sa kanya. Dapat ipaghahanda niya ako ng karwahe. Dapat isusuot niya yung sapatos sa akin. Hindi po, di ba? Bilang Kristiyano, dapat walang princess, di ba? Hindi tayo yung main character. Hindi tayo yung bida. At anong pang sabi dyan? Sabi dyan, kung palagi siya ang bida at ikaw ang laging mali, mag-isip ka na, di ba? Sabi ng society natin, palagi daw tama yung babae, di ba? Palagi daw tama, no? Pero, tayo, hindi ganun ang prinsipyo natin. Dahil tayo ay Kristiyano, di ba? Sino lang palaging tama? Si Lord lang, di ba? Kaya, mga kababaihan, dapat marunong tayong tumanggap ng pagkakamali. Dapat marunong tayong mag-sorry, di ba? So, sa mga kalalakihan rin, di ba? Tayo, dapat yun yung hanapin mo. Okay, next. Okay, sige, pakibasa yung pangalawa. 1, 2, 3, go. Yan, so kung hindi mo kayang mag-sorry, halimbawa hindi mo kayang mag-own up sa pagkakamali mo. Mali ka naman talaga dun sa sinabi mo. Tapos yung sa mga kababaihan, di ba, pag hindi mo kayang mag-sorry pa,
o nahihirapan ka mag-sorry, yun po ay pride, di ba? At again, kung ako yung tatanungin, hindi ka pa spiritually, hindi ka pa matured para pumasok sa relationship kung nahihirapan kang umamin sa kasalanan mo. Sabi nga, ano daw sikreto ng marriage, ng happy marriage? The secret of a happy marriage is two good forgivers. Yung dalawang magaling magpatawad at humingi rin ng tawad. Di ba? Yung pride, ide-destroy niyan yung relationship. Diba? Kasi pagalingan kayo eh. Sino ba tama? Sino ba tama? Diba? Pero humility builds them. Diba? Yung pagpapakumbaba at yung tinitingnan mo, o nga no, baka ako yung mali. Diba? Sorry. O baka tama ka, pero baka mali lang yung pagkakasabi mo, mali yung way ng pagkaka-act mo, mali yung approach mo sa bagay na to. So humility, yung paghingi ng tawad, hindi siya weakness. Okay, sabi dito, pangatlo, spiritual talk doesn't equal spiritual maturity. Merong sinasabi si Paul sa Timothy, sabi niya, having a form of godliness but denying its power. In the last days daw, maraming mga tao, yung parang maka-Diyos naman, having a form of godliness pero denying its power. Ano yung power? The power to transform life. The power that raised Christ from the dead. Parang Christian naman, pero wala nga yung power. Diba? Hindi ibig sabihin na parang spiritual talk, diba? Ibig sabihin nun, matured na. Hindi ibig sabihin, diba, na talagang parang, halimbawa, puro yung sinasabi niya patungkol sa church. Hindi rin agad ibig sabihin nun ay spiritual maturity. Paano mo malalaman, pastor, kapag ka spiritually matured? Pag sinubok na, diba, sa testing ng pagsubok. Pag dumaan sa pagsubok, kung paano siya mag-react, doon mo makikita kung spiritually matured. Pag dumaan sa mga situation na hindi maganda, kung paano siya mag-react, doon mo makikita yung spiritual maturity ng isang tao. At ito pang-apat, kung masakit magsalita ngayon, mas masakit yan sa marriage, di ba? Kung magsalita di ba? Ikaw wala kang kwenta, di ba? O kung ganun pa lang, kung hindi pa kayo kasal, ganun na magsalita. Actually, hindi lang sa'yo Baka sa'yo, maganda yung mga sinasabi. Pero pansinin nyo kung paano siya makitungo sa mga ibang mga tao. Parang isa sa mga pet peeve ko yan na, halimbawa, kapag ka sa kainan, kapag kayong rude, di ba, dun sa mga nagsuserve, di ba? Ay, kuya, bakit wala tong ketchup? Ay, balik mo dun. Lagyan mong ketchup, di ba? Pagka bastos, di ba, sa mga nagsuserve, sa ibang mga tao, asahan mo, di ba, kapag ka dumating yung kasal, baka ganyan rin siya. Kaya tayo, i-check rin natin yung ating puso Masyado ba tayong nang mamaliit ng mga tao? Masyado ba tayong masakit magsalita? Diba? I-check rin natin. Pastor, kasi sa tahanan namin ganyan Hindi ko masisisi yung iba, diba, baka lumaki sa tahanan na talagang marahas yung mga salita, pero kaya nga tayo naging born again Bakit? Kasi binabago tayo ng Diyos, di ba? Ano man yung mga pinanggalingan nating pamilya, kung nanggaling ka man sa toxic na pamilya, ipag-pray mo sa sarili mo kung ano man yung mga naranasan mong environment, mabago na yon sa'yo. Para sa susunod, pag nagkapamilya ka, hindi na yun mangyayari sa pamilya mo. So, iwasan natin yung mga masakit na mga salita. Masakit magsalita, pero kung baga, wala namang laman. Sabi dyan, godly women reflect Christ's humility, not entitlement. Diba? Pag sinabing diva, yung entitled nga. Diba? Na, o ikaw, ba't di mo ako gusto? Dapat gusto mo ako. Diba? Entitled. Diba? Dapat kayo lahat gusto nyo ako. Princess syndrome. Diba? So, sa mga kalalakihan rin, diba? Sa counterpart naman, huwag kang puging-pugi sa sarili mo. Diba? Yung, pugi ko talaga. Pag niligawan ko yan, sagutin ako niyan. Di ba? Huwag kang puging-pugi sa sarili mo. Bilang Christian, di ba, dapat humble tayo. Humility. Diba? Humility, yung isa sa mga key na character dapat. Okay, next. Yan, next naman. Pakibasa. Yan. Next, huwag kang hahanap ng babae na parang si Delilah. Yung may spirit of Delilah. Dati meron kaming joke niyan, yung na Delilah. Di ba? Na Delilah. Diba? Parang halimbawa, dati siya ay sobrang on fire sa Panginoon. Pero napunta sa maling relasyon
Ba? Na Delilah. Bakit? Kasi nalihis siya ng landas dahil sa babae. Diba? Huwag tayong hahanap nung tao na ilalayo tayo sa kasalanan. Ano bang problema kay Delilah? Si Delilah po, di ba, ang pinakasinisimbol niya is yung sexual immorality. O sa time natin ngayon ito, seryosong bagay. Seryosong bagay. Alam nyo, sa time natin ngayon, alam nyo ba na merong survey sa Southeast Asia? Sino yung highest, isa sa mga highest, ngayon ata hindi na, pero top 1, top 2, laging nandun. Sa pinakamaraming time, screen time, na nanonood ng pornography. Alam nyo kung anong bansa? Pilipinas, di ba? Sa pinakamaraming time na nilalaan, ba, sa pornography. Ba, hindi ko alam, di ba? Baka meron sa atin ditong mga nag-i-struggle sa bagay na yan. Hindi to para i-condemn yung bawat isa, pero para gisingin yung bawat isa na yan po ay hindi normal. Ay, pastor, nararamdaman ko kasi normal naman yan, nature ng tao. Bilang Kristiyano, anong sabi dun sa verse kanina? Kapag ka ikaw ay nagpa-practice ng sexual immorality, kanino ka nagkakasala? You are sinning against yourself. Diba? Against sa Diyos at pangalawa sa sarili mo. Alam nyo, sabi ni Ate Rachel kanina, ang daming mga marriage na nagkaroon ng problema. Bakit? Kasi bago nga pumasok sa marriage, involved addicted sa pornography. At pag pinag-aralan nyo sa utak ng tao, yung mismong brain ng tao na involved sa pornography, yan ay physically nagbabago. Yan, nagbabago yan ng shape, nagbabago mismo, physical, yung mismong utak. Hindi parang hindi emotional lang hindi intellectual, pero physically yung brain ng taong addicted sa pornography, nagbabago yan ng shape. Pastor, ang hirap diba? Kaya nga kailangan natin yung banal na spirito. Kailangan mo yung tulong ng Panginoon. Pero wag mong tanggapin na normal lang yan. Hindi po yan normal. Yan ay kasalanan sa harapan ng Panginoon. Kahit walang nakakakita sa'yo, nakikita yan ng Panginoon. At anong calling sa atin ng Diyos? Ang calling sa atin ng Diyos ay maging banal. And again, kapag involved tayo dyan, pag pumasok ka sa relationship, malaki yung tendency, di ba, na magkasala ka. Bakit? Kasi yun yung nasa isip mo Anong sabi ng Bible? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks, di ba? Ang ibig sabihin rin nun, kung ano yung nilalagay natin sa isip natin, i-act out mo yung bagay na yon, di ba? Kahit sabi mo, hindi, pastor, pure naman yan, yung pag-ibig ko. Hindi po, di ba? Huwag tayo padaya, yung kaaway, siya po ay tuso. Diba? So, Delilah, anong sabi dyan? Kung hindi niya nire-respeto ang purity at boundaries, danger yan spiritually. Di ba? Kapag yung mga babae dito, di ba, huwag tayo masyadong touchy. Di ba? Yung 14 ka pa lang, di ba? Kung makaakbay ka, di ba? Huwag mo na ganon. Di ba? Nakaraan, nandun ako sa garahe namin, meron mga nag-uusap na mga bata, siguro mga grade 5 yon. Sabi ng isa, ay binigyan ka ng flower? Ay, oo, binigyan ako. Tapos sabi ng isang bata, tapos kinis ako. Diba? Nasyak ako, di ba? Hindi lang ako makareact kasi medyo bago lang kami doon sa lugar, di ba? Alam namang i-review ko siya doon, di ba? Baka pinagalitan ako ng magulang. Sabi, kinis ako, di ba? Proud pa yung bata. Bakit? Hindi ko siya masisi. Baka kasi ang nakikita niya, napapanood niya, okay lang itong bagay na to, di ba? So, merong boundary, merong linya, purity. Kaya nga sabi ko, kung hindi pa tayo spiritually matured, kung sa tingin mo, weakness mo yung bagay na yan, diba, huwag ka muna pumasok sa relationship. Kung sa palagay mo nag-i-struggle ka sa bagay na yan, huwag ka muna pumasok. I-build mo muna yung sarili mo sa Panginoon. Again, huwag kayong matakot. Diba, na, baka kasi, pastor, wala na akong makita Diba, kahit nga siguro 40 ka na diba, kung kalooban ng Diyos, bibigyan ka ng Panginoon, di ba? Kung ikaw ay 13, 14, 15, nako, ang haba pa, di ba? Ang haba pa ng lalakbayin mo, marami ka pang makikilala, and mag-focus ka muna sa Panginoon. Anong sabi dyan? Attraction without holiness leads to regret. Kaya nga tayo bilang mga Christian, hindi ka lang nakatingin dun sa physical. Nakatingin ka dun sa spiritual na character. Anong sabi ng Bible? Diba, nung pumili yung Israel ng hari, ang tiningnan lang nila,
sino yung malaki, sino yung matangkad. Pero anong sabi ng Diyos, di ba? Yung man, he looks at yung physical attributes. Pero God looks at the heart, di ba? Tumitingin yung Diyos sa puso ng tao. Kaya, wag tayong tumingin lang, di ba? Physical attraction, nag-fade yan. Diba? Physical beauty, physical yung kagwapuhan, nag-fade yan. Pero ano yung hindi nag-fade? Yung character ng tao. Yun yung mas mahalin natin. And sabi dyan, sexual compromise weakens your walk with God. Diba? Kapag ka na-compromise na, pag na-involve ka sa bagay na yan, again, hindi ito para i-condemn. Kung meron mang mga na-involved na dito, hindi po ito condemnation sa atin. Merong grace yung Panginoon. Yung Diyos po ay nagre-restore. Pero diba, tayo ay lumapit sa Kanya with repentance. Ano yung message sa atin? Huwag mong tanggapin na okay lang yan. Hindi po yan okay. Diba? Kung sa classroom, pastor, yung mga kaklase ko, yan na yung ginagawa. Diba? Kaya nga ang tawag sa atin, do not be conformed to the pattern of this world. Diba? Yung mga classmate ko, pastor, yan po yung pinapanood, yan po yung pinag-uusapan. Do not be conformed to the pattern of this world. Diba? Hindi yung yung sexual compromise, papahinain talaga niyan yung paglakad mo sa Diyos. Sabi dyan, love should help you grow closer to God, not guiltier. Hindi yung merong guilt, di ba? Kasi alam mong nagkakasala ka laban sa Panginoon. Alam mong meron kang tinatagong kasalanan kaya mas nahihirapan kang lumapit sa Diyos. Tingnan nyo si Samson. Si Samson, napakaganda ng build-up ng buhay niya Before yung kwento, si Samson, sang book siya matatagpuan? Sa Judges, di ba? Ano yung kwento ng Judges? Cycle of sin, di ba? Yung pagsisisi, deliverance, tapos babalik ulit sila. Cycle, di ba? Kasalanan, tatawag sila sa Diyos, magpapadala yung Diyos ng tagapagligtas, maliligtas sila, tapos ganun ulit. Di ba? Ilang judge yung dumaan. Panglas sana si Samson. Ang ganda ng build-up sa kanyang buhay, bago pa siya ipinanganak, di ba? Pinahayag na ng Diyos, gagamitin ko itong bata na to. Ang laki sana ng plano ng Diyos kay Samson. Pero bakit hindi natupad? Di ba? Bakit nahadlangan? Dahil nga siya ay na-Delilah. So sa mga kalalakihan dito, di ba, yung mga calling natin sa Panginoon, kapag hindi ka naging maingat, pwedeng mahadlangan yung calling mo. Pwedeng tinatawag ka sana ng pastor sa ministry, di ba? Pero dahil nag-fall ka sa wrong relationship, pwedeng hindi mo ma-fulfill kung ano man yung calling talaga ng Diyos sa buhay mo. So Delilah, excuse me. So Delilah, yung sexual, diba? Sexual sins, diba? Sexual impurities. Next, yan, contentious woman. Yung palaging galit, di ba? Yung palaging may attitude. Diba? Pastor, normal daw yung attitude problem sa mga babae. Normal po yung may toyo sa babae. Huwag natin tanggapin, di ba, yung mga bagay na yon, tayo ay Christian, di ba? Dapat hindi yan normal sa atin. Anong sabi? Unhealed wounds often become future fights. Sa mga babae dito, alam nyo, minsan kaya, di ba, parang may mga babae na mayroong attitude problem. Kasi pwedeng nung bata siya na-abuse siya. Pwedeng nung bata siya hindi maganda yung kinalakihan niya. Kagaya ng sinabi ko kanina, kung kayo ay galing sa pamilya na toxic, kung kayo ay na-abuse ng bata, ipag-pray nyo sa Panginoon yung healing. Ipag-pray nyo sa Panginoon yung deliverance. Kasi alam nyo, kapag hinayaan nyo lang yan, magiging problema yan. Diba? Kapag hindi nyo dinil sa Panginoon, magiging problema yan. Pero, yung Diyos, kaya niyang mag-redeem. Ano man yung sama ng nakaraan mo, kayang baguhin yan ng Panginoon. Diba? Kaya niyang i-turn yan into testimony. Kaya tayo, bilang mga lalaki, yung mga lalaki dito, diba, huwag kang pipili, diba, ng babaeng palaging galit. Huwag kang pipili ng babae na palaging nakikipag-away. Diba? Tingnan nyo, parang simpleng mga bagay lang, di ba? Ang daming mga video nung nakaraan, simpleng bagay lang Pinalaki dahil dun sa away. Nung nakaraan, di ba, sa Antipolo, meron yung binaril, di ba? Nag-away, road rage Yung asawa niya yung nanguna, nag-away, nagkasuntukan, hanggang sa naglabas ng baril, binaril. Diba? Na maiiwasan sana kung hindi mainitin yung ulo. Diba? So, sabi dyan, love cannot heal what only God can restore. Hindi po may heal
Halimbawa, kung ikaw, meron kang emotional trauma nung bata ka, hindi yan may heal kapag ka meron ka ng partner. Ay, pagka nahanap ko na yung asawa ko, pag pumasok ako sa relationship, magiging okay na ako. Hindi po yan may heal ng bagay na yon. For example, sa mga part dito ng broken family, diba? Parang minsan pag broken family, yung mga kabataan, mas gutom, di ba, dun sa relationship, akala mo kapag ka pumasok ka sa relationship, magiging okay. Diba? Hindi po yung pag-ibig ang mag-heal niyan. Ang makakahil lang talaga niyan, yung Panginoon. Ako personally, part ako ng broken family eh. Kaya nga parang kada grade ata, nung elementary ako, lagi ako may crush eh. Diba? Grade 3, grade 4, grade 5. Iba-iba, di ba? Laging, tapos bawat crush ko, iniisip ko kaagad, mapapangasawa ko. Di ba? Pero, kasi bakit merong ganong longing na, ay parang gusto ko yung pamilya, di ba, mabuo. Pero again, ang makakapag-heal lang po niyan yung Diyos, di ba? Huwag mo hanapin sa tao, di ba? Kasi pwedeng imbis na healing ang dala niyan, pwedeng lalo pa, di ba, na emotional hurt yung madala sa iyo. Yan. Sabi diyan, constant drama is not normal and healthy. Again, babalik tayo dun sa hindi tayo main character, di ba? Yung mga kababaihan, sa mga kalalakihan rin, di ba? Wag palaging yung parang lahat na lang gagawing drama, di ba? Minsan nga, kasalanan na naman ng mga palabas eh, no? Galit si Pastor sa mga palabas eh. Kasalanan naman ng mga palabas eh. Tingnan nyo, hindi sa nilalahat natin, pero bakit maraming nanay, di ba, na parang onting bagay lang, parang dramatic na, hysterical. Kasi yung mga napapanood eh, di ba? Kaya tingnan nyo, pag walang nagugas, wala na talagang nagmamahal sa akin dito. Wala nang hugasin, di ba? Maamatay na lang ako matanda eh. Kasi mga pinapanood niya din eh. Puro drama eh. So, ganun rin. Diba? Wag nating masyadong palakihin yung mga bagay. Wag nating masyadong parang i-put up, diba, yung mga bagay na magiging big deal. Diba? Tingnan nyo, in reality, away ng mga lalaki, away ng mga babae. Alam mo, sa mga magkakaibigan, nakita ko rin to eh. Diba? Pagka yung mga magkakaibigan na babae nag-away, nako, 10 taon, walang pansinan yan. Diba? Pag yung mga magkakaibigan na lalaki nag-away, diba? Siguro mga after 2 weeks, okay na yan. Diba? Uy pre, musta? Wala na. Bakit? Kasi nga, yung mga babae, hindi po yan negative, kundi yung mga babae kasi built sila eh, na mas sensitive sila dun sa mga emotion. Diba? Kaya minsan, mas na-highlight yung mga hurt. Diba? Kapag ka nasaktan sila, medyo mas bumibigat yun. Diba? Yung mga lalaki parang, diba? Dahil nga mas reason, diba? Mas logical. So, parang minsan sa mga babae, mas hinahawakan yung mga past hurts. Pero again, binibreak natin yung mga stereotypes bakit tayo ay Christian, di ba? Dahil tayo ay Christian woman, Christian man, hindi na dapat tayo ganon. And pag hindi natin naayos yon, tingnan mo, di ba? Pag marriage, lahat na lang away, di ba? Ay, hindi mo tinakpan yung toothpaste, away, di ba? Hindi mo tinakpan yung kanin, away, di ba? Pag lahat, puro drama, di ba? So, marriage magnifies, unresolved is anger, hindi binubura. Kapag meron kang unresolved anger sa puso mo, yung sabi ko nga, meron kang mga past trauma, lalabas yan sa marriage pag hindi mo muna ni-resolve. Kaya alam niyo, ang pinakamaganda, kung tayo ay papasok sa relationship, talagang ihanda mo yung sarili mo. Yan po ay hindi lang basta, I love you too, kasal na kayo. Hindi po, mas malalim yan doon. Yung marriage, sabi nga ni Paul, yan po ay calling from God. Yan ay calling mula sa Diyos. Kaya kung yan ay calling, di ba, halimbawa, kung meron ditong mga alam nyo na tinawag kayo bilang maging pastor, di ba, paghahandaan mo yan yung calling na yan. Yung marriage, ganun din dapat siya. Dapat pinaghahandaan talaga siya. Di ba? Hindi siya yung, hindi, ganito na ako, mahalin mo ako kung sino ako. Di ba? Yes, di ba, merong mga certain na dapat i-accept, pero di ba, dapat tayo ay mabago kasi tayo ay pinapattern natin yung ating buhay sa Panginoong Jesus. Okay, last sabi dito, healing and forgiveness should come before commitment. Diba? Dapat, ikaw, maayos ka na muna. Diba? Wala kang mga unresolved issues sa buhay mo bago ka pumasok sa marriage. Okay, next, the controller. Ito, isa pang matindi, di ba?
Yung mga nanggagaslight, di ba? Diba? Hindi mo na ako mahal kasi hindi mo to ginagawa eh, di ba? The controller, yung nangongontrol. Anong sabi dyan? Marriage is partnership, not power struggle. Hindi dapat yung, ito, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Diba? Parang uso nga yung term na, ngayon under desire, diba? Yung lalaki, sunod-sunuran siya. Diba? Hindi ko rin naman sinasabi sa mga lalaki, hindi rin dapat tayo diktador. Diba? Na porke ikaw yung lalaki, ay hindi, ako yung masusunod dito. Lalo na kung hindi pa kayo kasal. Diba? Sa marriage talaga, ang design ng Diyos, ang leader talaga, ang magli-lead ng marriage, yung lalaki. Kaya nga, kung pipili kayo, huwag kayong pumili ng, halimbawa, kung ikaw, Christian ka, malalim kang Christian na babae, huwag kang pumili nung mas mababaw sa'yo kasi mag-aaway kayo. Diba? Dapat pumili ka ng someone na mas malalim yung pagkakaunawa niya sa Diyos kesa sa'yo. Diba? Bakit? Kasi nga yung lalaki, siya dapat yung mag-lead. At dapat kayong mga lalaki, nakikinig ba kayo? Dapat malalim kayo sa salita ng Diyos. Diba? Dapat malalim tayo sa salita ng Diyos para makabuild tayo ng godly marriage at godly na family. Bakit? Kasi pagka hindi natin masyado kilala si Lord, pag mababaw tayo sa Panginoon, magiging weak rin yung ating marriage. Anong sabi dyan? Mutual submission means listening, not controlling. Yung marunong kayong makinig sa isa't isa. Diba? Hindi palaging ikaw yung masusunod, hindi mo siya kokontrolin, diba? Makikinig ka. Diba? Sa boto, sa lalaki, sa babae. And sabi dyan, counseling before marriage saves heartache for later. Ano yung ibig sabihin ng counseling? Ibig sabihin yung matuto ka mula doon sa ibang mga tao, sa mga nauna sa'yo, di ba? Para talagang bago kayo pumasok sa kasal, ready kayo spiritually, emotionally, diba? At saka mentally. Okay, next naman, the mama's girl. Diba? Yung mama's girl, hindi pwedeng yung 30 years old na, di ba? Tapos, nadede pa rin sa chupon. Di ba? Hindi pwedeng 30 years old na, makamama pa rin. Kung kayo ay gusto nyong pumasok sa marriage, hindi ko sinasabing wala ng respeto sa magulang ha. Pero kung papasok kayo sa marriage, dapat independent ka na. Di ba? Kaya nga, kung papasok tayo sa relationship, hindi nga lang sa marriage dapat kahit papano, di ba? Meron ka ng independence. Sabi nga, kung yung pang-date mo, galing pa sa pera ng magulang mo, huwag ka muna mag-date, di ba? Kung yung pinambibili mo ng regalo, galing pa sa pera ng magulang mo, pastor, baong ko naman yun sinave ko lang. Ganun din yun. Diba? Kung galing pa yan sa magulang mo, huwag mo munang gamitin para sa relationship, di ba? Bakit? Kasi nga, dapat meron na tayong independence din. Sabi dyan, parents should advise, not decide. Napakahirap po, di ba? Kapag ka sa pamilya, pag pumasok ka na sa pamilya, tapos, kayo ay pinapangunahan o nakikialam, di ba? Yung magulang nyo sa mga desisyon. Yes, may mga tamang advice, may mga tamang desisyon na dapat mong pakinggan sila, pero ang hirap pagka kayo ay lalo na kung nakatira kayo sa kanila at kapag kayo ay napapakialaman. Bakit? Kasi nga, pamilya nyo yun Sabi sa Bible, man shall cleave to his wife, di ba? Man shall leave his mother and father and cleave to his wife. Kaya ang idea talaga ng Bible, yung iiwanan mo ang iyong tahanan at bubuo ka ng sarili mong tahanan kasama yung asawa mo. Siyempre, mayroong mga circumstances na hindi maiiwasan, di ba? Baka nakikitira pa sa magulang. Pero ang original setup talaga ng Diyos, di ba? Aalis ka, di ba? At bubuo ka, titira ka. Diba? Bubuo ka ng sariling tahanan kasama yung asawa mo. Marriage requires new boundaries, not divided loyalty. Ang hirap kapag halimbawa, yung isang babae, di ba, diba, yung lalaki, nagkatrabaho siya, tapos binibigay niya yung sweldo niya sa babae niyang asawa. Pero halimbawa, yung babaeng asawa, yung sweldo ng asawa niya, binibigay niya naman sa magulang niya. Diba? Away. Bakit? Kasi paano yung pang-supply dun sa kanilang tahanan. Away kapag yung loyalty ng babae, mas sinusunod niya yung magulang niya kesa sa asawa niya. Bakit? Kasi nga, kapag sa mga kababaihan, kapag kayo ay pumasok na sa marriage, kanino kayo dapat magsasubmit? Sa asawa nyo. Sabi yan ng Bible,
husbands, love your wife as Christ loved the church. Yung mga kalalakihan, dapat mahalin mo yung asawa mo kung paano minahal ni Jesus yung church. Yung wives naman, submit to your husband. Magpasakop ka. Eh ngayon, di ba, kung ang masusundin mo yung magulang mo kaysa sa asawa mo, magkakaroon talaga ng problema. So ngayon pa lang, imagine mo kung papasok ka sa relationship, kaya mo bang mag-submit sa asawa mo more than sa utos nung magulang mo? Hindi sinasabing hahamakin lahat ha. Sa konteksto to ng marriage ha. Kung kayo ay in a relationship pa lang, tas masusundin mo yung karelasyon mo kaysa sa magulang mo, mali yun. Sa konteksto po ng pagkasal na. Pagkasal na, di ba, dapat magsasubmit ka sa asawa. Sabi dyan, too much parental control creates marital conflict. O, kayo rin in the future, pag naging magulang, pag masyado mong kinontrol yung anak mo, di ba, yan ay magke-create ng marital conflict. Di ba? Kahit ikaw magulang ka na, kahit mahal na mahal mo yung anak mo, kailangan mo siya ng bigyan rin ng kalayaan na magdesisyon dun sa kanyang mga buhay. Then, living and cleaving is biblical, not disrespectful. Yung mga hindi pa believers na magulang, minsan di nila ito naiintindihan. Akala nila disrespectful kapag ka pinili nung lalaki, pinili nung babae na humiwalay kaysa sa magulang nila. Pero yan po talaga yung pattern. Yan yung model ng Bible. Kayo ay hihiwalay, di ba, sa inyong mga magulang at bubuo ng sariling tahanan. Kaya nga nakakalungkot kasi maraming mga pumapasok kagad sa relationship. Diba? Mabubuntis ng maaga, tapos sinong gagastos dun sa anak nila? Magulang, di ba? Sinong mamrom problema sa diaper, sa panggatas? Yung magulang pa. Kaya again, mga kabataan, kung sa tingin mo hindi ka pa ready dun sa ganong setup, di ba? Sabi nga ni King Solomon, do not awaken love until it's so desire. Wag mo munang gisingin yung natutulog na pag-ibig. And last, your spouse should be your priority, not extended family. Kapag meron ka ng asawa, siya na dapat yung priority mo. Hindi po ibig sabihin na hindi ka natutulong sa magulang mo. Pwede ka pa rin naman tumulong. Pero sinong priority mo? Ang priority mo na ay yung asawa mo. Okay? Next, the addict. Yung merong addiction. Any form ng addiction. Minsan parang nakakatawa lang, no, pag-addict. Pero alam nyo, tumataas rin po yung case ng mga kabataan na involved sa marijuana. Yan. Mga kabataan na involved sa drugs. Yung tito ko kasi, sa PIDEA siya nagkatrabaho eh. Tapos yun yung sinasabi niya sa akin, pabata ng pabata, yung nahuhulihan nila ng drugs. Diba? And any form of addiction. Diba? Yung addict ka kaka-Facebook, diba? Yung pudpud na yung kamay mo, nakaka-scroll. Pudpud na yung cellphone. Any form of addiction, mahirap. Diba? Kapag yan yung nahanap mo. Anong sabi dyan? Love does not ignore addiction. It calls for healing. Diba? Dapat i-break yung mga addiction. Bakit? Kasi nga, kapag pumasok ka sa marriage na meron kang addiction, diba? Yung attention mo para sa asawa mo, para sa anak mo, diba? Mahirap, mababaling dun sa kinakaadikan mong bagay. O, halimbawa, kahit sa mga lalaki, diba? Sa mga lalaki, yung addict ka sa mobile games, di ba? Tapos papasok ka ng marriage, yung hugasin tambak na, di ba? Na rank 335 ka na, yung hugasin niya rin 335 floors na, di ba? Yung addiction, di ba? Iba na. Dapat talagang sa marriage talaga, spiritual maturity, physical maturity, mental maturity, di ba? Mas mahalaga na sa'yo, mas inuuna mo na yung mga responsibilidad mo kaysa dun sa mga leisure na bagay lang. Marriage will not magically fix addiction. Pastor, pag kinasal naman kami, magiging okay yan. Hindi po. Di ba? Again, kasama rin dito, di ba? Sexual addiction, porn addiction. Pastor, pag kinasal kami, magiging okay na ako. Hindi po. Di ba? Hindi yan magically, kapag kinasal ka, maayos na. Sa mga kalalakihan dito, again, babalikan natin. Diba? Kasi ito ay topic talaga na dapat ina-address sa time natin ngayon. Diba? Pagdating sa pornography na naman, diba? Kapag yung mga lalaki, akala nila, ay, kapag kinasal na ako, okay na to. Diba? Pag binild mo yan over the years, kahit pumasok ka ng marriage, hindi yan mabibreak. Diba?
For example, talagang binild mo yung buhay mo, talagang pinakain mo ng pinakain yung laman tungkol sa ganyang bagay. Kahit ikasal ka pa, pwedeng hindi yan ma-break, di ba? At hindi yung marriage ang mag-aayos dyan, di ba? Kaya number one, i-deal na natin sa Panginoon. Kahit sa mga babae rin, ha? Diba? Kahit sa mga babae rin, kung involved tayo sa ganyan, kahit ikasal ka, diba? Hindi yan automatic na maayos, di ba? Kaya kailangan i-deal mo na talaga sa Panginoon. Next, freedom is possible but wisdom is required. Diba? Pwedeng mangyari yung kalayaan sa atin. Kung ikaw ay involved sa ganyang bagay, merong kalayaan eh. Merong freedom dun sa addiction. Pero minsan nga, sabi nga ni Perry Stone, kung kilala nyo siya, minsan ang kailangan ng tao hindi na deliverance eh. Ang kailangan niya, discipline. Diba? Parang halimbawa, diba, umattend ka, Lord, palayain mo ako dito, di ba? Lumapit ka dun sa harap, di ba? Pinag-pray ka. Tapos, pag uwi mo sa bahay, nilalagay mo yung sarili mo dun sa sitwasyon na alam mo namang magkakasala ka. Nilalagay mo yung sarili mo, di ba? Dun sa time, di ba? Sa lugar na alam mo magkakasala ka eh. O pinapanood mo yung, alam mo, pagkatapos mong panoorin to, magkakasala ka, di ba? So, hindi mo na kailangan ng deliverance, ang kailangan mo, disiplina. Kailangan mong i-disiplina yung sarili mo at ano nga yung way, di ba? Si Joseph the Dreamer, ang way niya talaga, literally, tumakbo away from temptation. Anong sabi ng kantang pambata? Be careful, little eyes, what you see. What you see. Diba? Ingatan mo kung anong pinapanood mo. Diba? Halimbawa, kung nagpe-Facebook ka, dumadaan sa feed mo, di ba? Yung mga sumasayaw, mga ganyan-ganyan. I-block mo na, di ba? Wag yung parang okay, ang ganda ng damit niya, di ba? Unti-unti, di ba, mahuhulog ka na sa kasalanan pag hindi ka naging maingat. Sabi diyan, commitment should follow recovery, not precede it, di ba? After mong mahil sa bagay nandiyon, makalaya, di ba? Dapat doon ka mag-commit, di ba? Doon sa relationship, sa marriage, hindi bago. Yan, choose health, not hope alone, di ba? Piliin mo, 'di ba, na maging maayos yung overall ng buhay mo at hindi yung sarilihin lang lahat ng bagay. And then, yan yung 8, yan lang po yung 8 na ating pinag-aralan. Balikan lang natin ulit. So, number 1 po ay yung unbeliever. So, wag tayong pumili nung hindi kaparehas ng pananampalataya. Wag kayong pumili nung someone na magiging conflict yung battles nyo, yung mga theology nyo sa buhay, sa pamilya, at sa lahat pa ng bagay. So, pangalawa, yan, material girl, di ba? Material girl, mga physical things, mga material things, yan ay temporary, di ba? Piliin natin yung magandang character. Pangatlo, pakibasa. Yan, the diva, di ba? Hindi tayo yung mga main character ng ating mga buhay. Hindi ikaw yung bida, princess syndrome, diba? Hindi umiikot sa atin yung mundo, kundi pumili tayo ng someone, diba, na selfless, kagaya ng ating Panginoon. Next, Delilah. Yan, yung spiritual impurity. Pumili tayo ng nagsisik, diba, na gusto niyang gawing pure yung kanyang sarili at hindi, diba, yung after sa sexual, sa lust lang. Diba? Wag lust, kundi dapat love. The next, pakibasa. Yan, contentious woman, yung laging galit, 'di ba? Sa mga kababaihan, 'di ba? Wag natin tanggapin ay babae ako may toyo talaga ako. Hindi, Christian tayo, 'di ba? Tayo ay pattern, 'di ba? Tayo ay image, conform to the pattern and the image of God. The next, yan, yung controller, 'di ba? Yung nanggagaslight, gusto nating kontrolin lahat ng bagay. So, wag yan yung piliin natin. And next, yan, yung mama's girl, di ba? Yung hindi pa independent, dependent pa rin sa kanilang mga magulang. Yan, wag rin yan yung ating piliin. And then lastly, the addict. Any form of addiction, di ba? Addiction spiritually, addiction literally, di ba? So, wag tayong pipili ng mga bagay na yan. So, before we end, as we pray, tayo ay manalangin sa Diyos. At kung sa mga nabanggit natin, feeling mo, ikaw ay guilty dun sa mga bagay na yon, whether lalaki or babae, humingi tayo ng tawad sa Panginoon at ipag-pray natin yung wisdom, guidance at pag-iingat talaga ng Diyos sa ating buhay. Tayo pong lahat ay umuko at tayo po yung manalangin. Blessed Heavenly Father, we come in the mighty name of Jesus.
Father, we thank you, Panginoon, sa muli pagkapaalala sa amin ng mga bagay na to. Maraming salamat, Panginoon, because you are the God of wisdom, Panginoon. Lord, sinabi mo sa inyong mga salita that if anyone lacks wisdom, Panginoon, we should ask of you, Panginoon, at ikaw po yung magbibigay. Lord, ikaw po yung nakakakilala sa bawat kabataan na naririto. Ikaw yung nakakaalam, Panginoon, Lord God, ng kanilang mga kinalakihan na mga environment, Panginoon. I pray, Panginoon, na maging maingat kami, Panginoon, to guard our hearts and mind, Panginoon. I pray, Panginoon, na magkaroon ng kaseryosohan, Panginoon, yung buhay ng bawat isa sa mga topic na to, Lord God, na Panginoon, hindi to basta-basta, Panginoon, but Lord, it should be, Panginoon, Lord God, prayed, Lord God. It should be, Panginoon, Lord God, na pinag-iisipan ng mabuti, Lord God, at inaas sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, I pray na ikaw po yung manguna, Lord God, sa bawat isa. I pray, Panginoon, ano man yung mga wrong relationships, mga wrong emotion ng bawat isa. Ikaw po, Panginoon, yung tumulong sa amin, Panginoon. Maraming salamat dahil meron pong strength na nanggagaling sa iyo. Maraming salamat, Lord, for whom the Son of Man set free is free indeed, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, for there is liberty, Panginoon, in your name, Panginoon. Kaya, Lord, break every chains, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Baliin mo, Panginoon, yung mga maling prinsipyo, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, Lord God, yung mga lustful desires, Panginoon. And change it, Lord God, with purity, Panginoon. Lord, we pray for a divine exchange, Panginoon. Anything, Lord God, that is outside of faith, Panginoon, na nagkakasala kami, alisin mo po sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, any emotion, Panginoon, na galing lang sa amin at hindi sa iyo, alisin mo po, Panginoon, at tulungan mo kami to overcome, Panginoon, Lord God, yung mga temptations, Panginoon. Help, Lord God, each and everyone to watch and pray, Panginoon, that we may be accounted worthy to escape all things that shall come to pass and to stand before the Son of Man, Lord God. And Lord, I pray, Panginoon, sa mga pinili mo at tinawag, Panginoon, sa marriage, Panginoon, ikaw po yung mag-lead sa kanilang buhay, Panginoon. Ilayo sa mga kasalanan, Panginoon, at gabayan, Lord God, yung aming mga desisyon. Bigyan mo yung bawat isa sa amin, Panginoon, ng submissive heart, Lord God, na hindi yung kalooban namin, Panginoon, kundi kalooban mo ang nanaisin namin mangyari sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat po. I-bless mo po yung mga narinig ng bawat isa sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God.